Pagpalang araw po mga minamahal na kapatid. Ngayon po tayo ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At naway tayo po ay mapagpala ng salita ng Diyos sa araw po na ito. At pangunahan tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa mga kapastoran, Pastor James, Pastor Ronald, and Pastor Joshua. Maging sa mga kapatiran po na nariyan sa Macedonia Baptist Bible Church, Muntinlupa. Hello po sa inyo. Diyan po sa mga kapatiran sa Tanay, Macedonia Baptist Bible Mission. Kala Pastor Joshua, magandang araw po sa inyo. At maging sa mga kapatiran din po dito sa mission. Magandang araw po at mapagpalang araw po sa bawat isa. Naway tayo po ay mapagpala ng salita ng Diyos sa araw po na ito. Amen po. Buksan po natin ang ating Biblia sa Acts chapter 2 verse 46. Mababasa po natin dyan. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ang title po pala ng mensahe ito, pinamagatan natin The Daily Duty of the Church o ang pang-araw-araw na trabaho ng isang church, especially pinag-uusapan dito, Church of God, Church of Jesus Christ. Okay? So tayo manalangin, Panginoon, pangunahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng salita. Kayo po nawang may taas, dakilang Diyos, at kayo po ang siyang mapupurihan. Bigyan niyo po kami ng talino, nagmumula sa inyo. Gabayan niyo pong bawat isa amin, mga kapatiran. Kayo po ang siyang mag-lead sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the daily duty of the church, mga minamahal na kapatid, bilang naligtas po sa biyaya ng Panginoon, ng ating panampalatayanan, tanggapin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Tayo naman po ay sumunod po sa panawagan ng Panginoon sa kanyang ministeryo sa pamamagitan po ng tubig ng bautismo. At ngayon po tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pananampalataya. Tulad po ng sa normal nating pamumuhay bilang estudyante, meron po tayong kanya-kanyang tungkulin. Diba po, sa paaralan. At sa pagtatrabaho rin natin, meron tayong tungkulin sa ating trabaho na dapat natin gawin. And bilang mga ligtas at mananampalataya, tayo rin po ay may tungkulin sa Panginoon at sa kanya pong iglesia, sa kanya pong gawain. So, dito po, pakita natin sa Acts chapter 1 verse 14, ano po yung mga tungkulin na yon. We have 5 duties ng isang ligtas, ng isang mananampalataya. Acts chapter 1 verse 14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. Makita natin dito yung supplication and prayer. Ano po? Na isa po sa duty natin bilang mananampalataya na tayo po ay humiling sa Panginoon at tayo po ay manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Yan po, sabi ko Matthew 7 verse 7 to 8, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. It shall be open. Di ba po? Pakita po natin, no? Kailangan po marunong tayong humiling ng mga bagay. And of course, dapat po ito ay kalooban po ng Panginoon. At hindi lamang natin kagustuhan na kung saan wala naman po sa malalayo tayo doon sa layunin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ngayon po, minsan hindi binibigay ng Panginoon ang ating mga kailangan dahil mali ang ating motibo sa pananalangin. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 3? Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Minsan kasi humihiling tayo ng mga bagay katulad ng pera, pero wala naman sa atin yung Panginoon. Diba? Minsan,
hiling tayo ng isang bagay tulad ng sasakyan, diba? And then may makita tayo mananampalataya, magkaroon ng sasakyan. Minsan pag-araw ng linggo, wala na kasi nandun na sa pamamasyal. Diba? Hindi masama ang pamamasyal. Pero kung ito po ay malayo sa kalooban po ng Panginoon, diba? Kailangan natin pag-isipan ng mabuti kasi tayo po'y mananampalataya. And we have duties bilang isang mananampalataya. And if we will going to see in the book of Acts, mga minamahal na kapatid, dito po dapat kinokopya natin. Kaya binabalikan natin, ano ba ang ginagawa po ng mga early church, the early New Testament church, ano bang kanilang mga ginagawa. Okay? So sila po ay nananalangin, kaya mahalaga po na dumadalo po tayo sa mga pananalangin, sa mga pagtitipon ng pananalangin, tulad ng prayer vigil, prayer meeting, diba? And so on, mga minamahal na kapatid. Ano po? Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano po, kahit hindi pa natin hinihiling, alam na po ng Panginoon eh. Di ba po? Kasi nabasa niya ang ating isipan at nasasaliksik niya ang ating mga puso. Pero ang nais po na Panginoon, katulad ng magulang, na matuto tayong lumapit at humiling sa Kanya. Okay? So, supplication and prayer. Number 2, soul winning. Acts chapter 2 verse 37 to 40. Okay, 37 to 40. Okay? Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Kung pabasahin po natin mga previous verses, makita po natin na si Peter ay nag-preach. Okay? Nag-preach siya sa napakaraming tao. In verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay? Verse 39, for the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Po mga minamahal na kapatid, yung preaching ng salita ng Diyos, pag-share ng salita ng Diyos, ito po yung mandato sa atin na dapat po nating ginagawa, mga minamahal na kapatid. Ano po? Dapat tayo po ay kaisa ng gawain, di ba po, ng Panginoon, ng ating pastor, sa pag-follow up sa mga member, okay? Sa mga nagiging bisita, sa pagdalaw sa mga nangihinang kapatiran, and dapat maging sa discipleship, tayo po ay nag-involve. So, dapat po tayo nag-grow. Okay? Sa mga Bible study, and the visitation at the same time. In Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Diba po? Tayo po ay bilang church, tayo po ay nasa atin po yung mandato. Binigay ng Panginoon to spread the gospel, to preach the gospel, to proclaim the gospel. Yan. So dapat po natin yan makita yung posisyon natin, tayo ay ligtas at ibahagi natin yung kaligtasan sa bawat isa. Okay, ng mga tao, especially sa mga mahal natin sa buhay na mapapahamak dahil walang relasyon sa Panginoon, kailangan po nilang maligtas. Yan po sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38, makita po natin, and Jesus went about all the cities and village, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sick and every disease among the people. Okay, makita natin si Jesus Christ, babahay-bahay siya, pumunta sa mga village, nagtuturo siya. Okay? Kung ba sa panahon natin, door knocking, okay? Maging sila Peter, di ba? Sila Paul, ginagawa nila yung mga bagay na yan. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Si Jesus Christ, nakita yung mga tao, nagkaroon siyang compassion. Okay, mga kapatid, ito yung kailangan natin sa pag-soul winning, di ba? Okay, maaaring sumasama tayo sa soul winning, pero wala tayong compassion. Okay? Maaaring nandyan tayo, nag-involve tayo sa evangelism ng church, pero the question is, meron ba tayong compassion? Okay, nakita ba natin na o baka naman requirements lang, kaya baka inutos lang ni pastor, and then wala naman sa puso natin. So mahalaga po makita natin, magkaroon tayo ng compassion sa mga tao, okay? Sa mga mapapahamak,
Okay, sabi dito, because they fainted and were scattered abroad. Diba? Tumihintan tayo sa labas, ang dami natin nakita na sila ay nagkalat. A sheep having no shepherd. Verse 37, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Napakaraming anihin, pero ang mga kapatiran sa loob ng church ayaw mag-ani, ayaw lumabas, ayaw mag-sowing. So I challenge you, brethren, no? Tulungan natin ng church and sundin natin, ito po yung utos. This is command that we need to obey, mga kapatid, no? Verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Mas mainam po pag-pray natin yung ating sarili na tayo ay humayo, lumabas ba? Pag-pray natin, Lord, tulungan mo ko, help me na lumabas ako bawat araw, magbahagi ako ng gospel sa kahit isang kaluluwa. Diba? Mga nagtatrabaho, basic lang yan kasi may katrabaho tayo. Mga nag-aaral, basic lang kasi may kaklase tayo. So, kailangan lang natin ng puso, compassion, okay? And, ayan po, mahalin natin, isipin natin, na kapag hindi natin ginawa yun, papahamak sila sa impyerno. Okay? So, supplication and prayer, soul winning. Number 3, sanctification. Diba po? Pamumuhay ng mayroong kabanalan sa ating mga buhay. Balik po tayo sa Acts chapter 2, verse 43. Okay? Basahin po natin from our Bible. You have Acts chapter 2, verse 43. Okay? And fear came upon every soul, and many wondrous signs were done by the apostles. Gusto po, tignan natin. And fear came upon every soul. Diba po, yung mga naligtas sa bautismo at tumanggap ng masaya sa kanilang puso, yung takot ay dumating sa kanilang mga puso. Okay? So, alam nyo, pag may takot ka sa Panginoon, matatakot ka gumawa ng kasalanan. Amen? Diba? Kaakibat ng pananampalataya na nagkakaroon tayo ng takot sa paggawa ng kasalanan. Amen? Because we have already the Holy Spirit. Amen? Kaya po, kakaroon tayo ng pamumuhay sa kabanalan. Okay? Para po tayo makapagpatuloy sa kabanalan, basahin natin ang Biblia. Let's read our Bible. And let's have a personal prayer. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag natin nalisin sa ating bibig yung salita po ng Diyos. Diba? But thou shalt meditate therein day and night. Tulad ng pagkain. Araw, gabi. Diba? Paano tayo nagkumakain, ganun din po. Paglaan natin ang oras, ang panahon, okay, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yung sa gayon, masaliksik natin, ano ba yung mga ginagawa, ano yung tinuturo, at magawa natin yun. Yung mga nakasulat dito po sa kasulatan, sa salita po ng Diyos. For then thou shalt make thy way prosperous. Kasi po, kapag ito po ay ating masunod, magiging prosperous po ang ating landas. And then thou shalt have good success. Diba? Magkakaroon tayo ng mabuting tagumpay, mga minamahal na kapatid. Okay? Matthew chapter 6 verse 6, But thou when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seemeth in secret shall reward thee openly. Ano po, mga kapatid? Nakita po natin na yung pananalangin. Okay? Naway nananalangin pa tayo. Diba? Ibalik natin yung pananalangin na mainit na pananalangin para po tayo ay yung personal na pananalangin. Ano po? Ibalik po natin. Tingnan po natin sa Colossians chapter 3 verse 5. Okay? Colossians chapter 3 verse 5. Okay? Ano pong sabi ng Biblia? Okay? So, open our Bible, mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 5 hanggang 10. Okay. Mortify therefore your members which are upon the earth. Patayin natin, di ba, yung ating katawan na kung saan ay nagdudulot ng kasalanan sa atin. Amen. Fornication, uncleanness, inordinate affection, ito po yun evil concupiscences,
and covetousness, which is idolatry. Mga kasalanan na yan, nagsisilbi nating mga Diyos-Diyosan. Okay? For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye live in them. But now ye also put off all this. Put off. Alisin na natin sa atin. Parang yung damit, di ba? Hubarin na natin. Okay? Kasi po, tayo po nilinis na ng dugo ng Panginoong Kristo. Okay? But now, ye also put off all this. Okay? Alisin, mga bagay na yan. Wrath, anger, malice, blasphemy, filthy communication, out of your mouth, lie not one another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Amen? Sabi, tignan natin na naalis na natin yung lumang pagkatao kasama ng mga bagay na pagkagawa dito. Verse 10, and have put on the new man. Ba? Pag maligo tayo, diba, inaalis natin yung lumang damit, bago. Ganun po mga kapatid, no? Suot natin yung bago. Hindi natin sa isip natin, ako'y bago na nila lang. Okay? And which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Kasi po, nung tayo kay Kristo, tayo po ay kay Kristo na. Amen? Ang isipan natin dapat ay katulad na sa Panginoong Kristo. Amen? Ang sabi ng Romans 12, verse 1 and 2, okay, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Kaya po yung buhay natin ay katanggap-tanggap sa Panginoon, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Huwag tayong makayayin sa sanlibutan, sa takbo ng sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan, sa trend ng sanlibutan, but be transformed by the renewing of your mind. Gumpisayin sa isipan natin diba? Isayos natin isipan natin sa ating pong pagsunod sa Panginoon, and that ye may prove what is that good. Pag maayos yung isipan natin, makikita natin mga tama, at yun dapat yung ginagawa natin. And acceptable and perfect will of God. Amen? So, sanctification, pamuhay tayong makabanalan. Number 4, in sacrificial giving also. Okay? Isa ito sa duties natin bilang mananampalataya, ang magbigay, sumuporta, tumulong sa gawain sa pamagitan ng ating finances. Amen? Ang sasakyan ay hindi uusad kung walang gasolina. Siyempre, yan po ay babayaran. Hindi po yung libre. Okay? Kaya nga po yung mga buhay natin, dapat po ginagamit po sa pagbibigay para po sustain ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Acts 2:45, and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need. Diba po makita natin, sila po ay talaga namang nagsasakripisyo para sa gawain, para po sa pangangailangan ng gawain and sa mga kapatiran. Acts chapter 4 verse 32. Acts. Okay. Ano sabi po? And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Ang pakalaga, isang kaluluwa at isang puso tayo sa gawain ng Panginoon. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Amen? In Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over. Magbigay tayo at ibibigay din sa atin, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give it to your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Diba? In Acts 2 Corinthians 8:1-3, okay, makita natin dyan, and so on verses, kung paanong in-example ni Pablo, Macedonia churches, sa kanyang pagbibigay sa gawain. Amen? Dahil sa pagbibigay nila, nasustain pangalan ng gawain. Philippians 4:15-19, si Pablo nagagalak sa mga kapatiran, diba, na nagbibigay sa misyon. Kaya nga sabi niya, but my God shall supply all your needs. Diba? Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangailangan. Pero ito po ayon sa pagsuporta natin sa gawain ng Panginoon. Kung hindi natin pinapabayaan ang gawain ng Panginoon, financially, ganoon din po, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin
Sabi niya, yung mga ibon, di ba? Hindi naman nagtatanim yan, hindi umaani, pero kumakain sila. Diba? Masigit pa tayo doon, sabi ng Panginoong Kristo. Kaya tayo po ay maging tapat po sa ating pagbibigay, di ba? Ano po tayong mga sacrifices sa pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. And that's number 5, service. Okay? Service, Acts 2 verse 41. Number 5 po mga kapatid, service. Diba? Serbisyo. Sabing serbisyo, yan po ay it consists effort mga kapatid, di ba? Sa sakripisyo tayo, naglalaan tayo ng oras, ng panahon para po sa magagawain po ng Panginoon. And bilang mananampalataya, no, dapat titignan natin yung gawain. Ano bang may tutulong natin sa gawain ng Panginoon? Okay? Ano bang may tutulong kay pastor? Okay? Ilalagay natin yung sarili. Huwag natin ilagay sa isip natin na si pastor, marami namang ano yan. Marami namang miyembro dyan. Okay? Dapat tayo, maghahanap tayo ng service. Makapag-service tayo sa gawain ng Panginoon. Ano po? Acts 2:41, then they that gladly received His word were baptized. Alam po, tayo tumanggap kay Kristo. Masaya natin tinanggap si Kristo. And then tayo sumunod sa tubig ng bautismo. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Sila po yung nagpatuloy. Di ba po? Yung word na nagpatuloy, okay? Hindi po yan pahinto-hinto. Okay? Tuloy-tuloy po yan, steadfastly. Hindi natitinag. Okay? Sa bawat araw, may ginagawa sila para sa gawain ng Panginoon. In apostles' doctrine, and fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Diba? May kita natin, apostles' doctrine, pag-aaral ng doktrina sa church. Paano ba tayo nag-aaral ng doctrine, di ba? Through our Sunday school. Di ba? Meron tayong fellowship, breaking of bread, di ba? Lord's Supper. In prayers, may mga prayer meeting tayo. Okay? So, kaya mga kapatid, makita natin yung sistema ng Biblia kung paano yung early New Testament church ay naglingkod sa Panginoon. Letter B, and they continuing daily. Di ba? Sila ay nagpatuloy sa bawat araw with one accord in the temple. Amen. 46, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ba? Continuing, hindi lang continued steadfastly, but continuing daily with one accord. Sama-sama, mga kapatid. Bawat araw. Diba? With one accord in the temple, sila'y nananalangin, breaking of bread from house to house, did eat with singleness and gladness in their heart, praising God, diba? Through our worship service, having favor with all the people. Amen? Sabihin, being light and salt sa ating community, maging mabuting halimbawa tayo, maging ambassadors tayo ng Panginoong Kristo. The Lord added to the church daily. Amen? Kaya nga, mas marami maliligtas kung susundin natin yung nandito po sa kasulatan. Amen? Kung susundin natin, mas maraming magagawa, ma-accomplish sa gawain ng Panginoon. Ano po, mga kapatid, tayo po bilang mga Baptist ay nagmula pa sa panahon ng Panginoon So Kristo, lineage natin, punta natin, no? Maring nakita tayo ng mga Kristiyano, mga gawain na minsan ay dinidignan natin sila at kinokopya natin ang kanilang ginagawa sa simbahan. Kinokopya natin ang kanilang mga katuruan na tila maganda sa ating pandinig, ngunit wala naman sa Biblia o hindi akma sa katuruan ng Biblia. So much better we go back to the Bible kasi mas best ang nakasulat dito, ang instruction dito, ang example dito. Diba? Tayong mga Baptist na mga tunay na mananampalataya, mahalagang malaman natin ang tunay na nating tungkulin sa Panginoon, sa kanyang iglesia, at sa mga kapatiran. So mamuhay po tayo bilang isang Kristiyano, ng natin ang ating tungkulin bilang isang mananampalataya. Amen? Supplication and prayer, soul winning, sanctification, sacrificial giving,
and service. Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan. Naway kayo po siyang aming napupurihan, Panginoon, dakilat na itaas. Salamat po sa buhay ng mga bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po mga kanya-kanyang gawain at patuloy niyo po kami gamitin sa inyong iglesia, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all mga kapatid. Salamat po.